Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi na bumalik sa apartment si Nika. Ipinahakot na niya sa kanila ang mga gamit. Anyway, yun naman talaga ang balak niya matapos silang mag-usap ni Michael kung hindi nangyari ang pagkatangka ni Ana. At 4 na araw na mula nang mangyari yun, subalit hindi pa rin nagpapakita si Michael sa kanya. Sinubukan niyang tawagan to sa bahay ng mga biyanan, subalit wala ito roon. Ang laging sinasabi ni Mrs. Evangelista ay may inaasikasong mahalagang bagay si Michael, na huwag siya mag-alala at darating ang asawa. Nalaman din niyang dinala si Ana sa ospital sa Trinidad. At ayon pa kay Mrs. Evangelista, malamang na ilipat sa psychiatric ward sa National Hospital for Mental Health si Ana sa susunod na linggo. At walang balita ang mga ito kung nasaan ang mga magulang ng babae. Sabi ng biyanan niyang babae, ay mahigit 1 linggo nang walang tao sa bahay ng mga Peralta bago pa man mangyari ang pagtatangka ni Ana na patayin siya. Gusto niyang mahabag sa kababata. Hindi niya maunawaan kung anong dahilan ng pinagkakagano nito. Dahil ba sa nagpakasal sila ni Michael? That must be the reason. Mula pa noong mga bata pa sila mahina na si Ana at tanging kay Michael to nakadepende na ipinagtataka niya ng labis. Dahil ito mismo ang nagtalusiras na sana'y kasal sila ni Michael. At naguguluhan ng isip niya dahil may mga magulang to, mga magulang na hindi malaman kung nasaan at ni walang alam sa mga nangyayari sa anak nila. On the 5th day, nawala na siyang narinig kay Michael. She packed her bags. "Are you sure you want to do this, Nika?" Nanlulumong sabi ni Karen matapos marinig mula sa anak ang dahilan kung bakit nagpakasal sila ni Michael at ang buong pasya nito. "Baka naman may sasalba pang pagsasama niyo ngayong wala na si Ana." "No, ma'am. Natitiyak kong lalong hindi matitiis ni Michael si Ana ngayon." Malungkot niyang sabi. "Hindi lang pati si Ana ang dahilan. Walang pagmamahal sa akin si Michael. Idagdag pang galit niya sa mga panlolokong ginawa ko. Mula sa pagpipikot sa kanya at sa pagpapaniwala sa kanyang buntis ako. At ito dapat ang pagpapasyahan namin ni Michael bago nangyaring pagtatangka ni Ana. Pero bakit hindi mo hintayin ng asawa mo at mag-usap kayo ng maayos?" "It is less painful this way, Mommy." She took a deep breath upang pigilan ang pagnanais na umiyak. Naiyo ko ang mga gamit at inilagay sa maleta. "Sa hotel na muna ako tutuloy habang inaayos ng travel agency ang visa ko patungo New Zealand. Ako nang bahalang magpaliwanag sa Daddy. He will understand." "Sasamahan kita sa Maynila, Iha." "Mom, I'll be fine. Huwag kayong mag-alala." Assurance niya sa ina. "Magpapagod lang kayo dahil pagkakuha ko ng visa, tutuloy na agad ako sa airport at mag-isa na lang kayong uuwi rito. Huwag na, Mom. Kayo na lang bahalang makipag-usap sa mga biyanan ko at magpaliwanag. Maiintindihan ako ni Mama Senny." Pahikbing tumango si Karen. "Tawagan mo ako pagdating mo sa Maynila, Iha, para maalis ang pangamba ko." Hinagka nito sa pisngi ang anak. "I could hate Michael for this." "Don't, Mommy. Walang kasalanan si Michael. Kami ng Mama Senny may pakanan ng lahat. Dinaya namin siya." 5th araw niya sa hotel. Ayon sa travel agency niya, sa araw na yun lalabas ang visa niya para sa New Zealand. Pagkagalang niya sa embassy, ay tutuloy siya sa lahat ng shopping mall sa araw na yon. Hindi niya gustong magmukmok sa hotel. At least, 2 araw na lang at aalis na siya. Kalalabas lang niya ng banyo na mag-ring ang phone sa silid niya. Sinagot niya yon habang nagpupunas ng basang buhok. "Ma'am, papanhik na po yung ahente ng travel agency niyo."
A clerk of front desk. Ang sabi ko po'y hintayin na kayo pero wala akong sumasagot sa telepono, kaya nagpilit na siyang... I was in the shower. It's okay. I'm expecting her. Agad niyang ibinaba ang telepono. Mabuti naman at ang ahante na mismo ang nagpunta sa kanya. May kotse si Mrs. Lara at hindi na niya kailangan mag-taxi patungo sa embassy. Namimili siya ng isusuot mula sa cabinet nang may kumatok. She sighed. Humakbang patungo sa pinto at binuksan yon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sinong nasa pinto. Michael! Humagod ang mga mata ni Michael sa buong katawan niya. Humigpit ang hawak niya sa buhol ng tuwalya na tila ba doon nakasalalay ang buhay niya. Do you entertain your travel agent na nakatapi lang ng tuwalya? Wika nito na dire-diretsyong pumasok sa loob. Isinara ang binti ng pinto. Napaatras si Nika. Nag-uumapaw ang pananabik sa asawang sa tingin niya'y tila nabawasan ng timbang. Paano mo nalamang tong hotel? Sinabi ni Mommy. Tuloy ito sa paghakbang palapit sa kanya. Tuloy rin siya sa dahang-dahang pag-atras hanggang sa sumangko ang likod ng binti niya sa gilid ng kama. Napaupo siya, still clutching her towel tightly. Huminto sa paghakbang si Michael at tinitigan siya. Umiwas siya ng tingin. I'd like to dress first. Akma siyang tatayo subalit hinawakan siya ni Michael sa magkabilang balikat at muling inuupo sa kama. You're my wife, Nika. Mariing sabi nito. Nakita't na angkin kong anumang bagay na gusto mong itago. Hindi mo kailangan magbihis. Pinamulahan siya ng muka. Kung may sakit siya sa puso ay kanina pa marahil siya inatake sa matinding kabang nasa dibdib niya. What do you want, Michael? Itinaas ni Michael ang mukha niya at itiningala ito. Ikaw, Nika, I want to make love to you. With you. I'm going to make you mine again today in such a way that would erase all the pain and fears in your mind. She swallowed. Gusto niyang magalit. Hindi niya maintindihan kung saan to kumuha ng lakas ng loob na basta na lang susulpot at sasabihin sa kanya yon matapos na hindi ito magpakita sa kanya makalipas na 1 linggong mahigit. No, Michael. Satisfy your lust somewhere. Wag sa akin. Sinikap niyang patatagin ng titig. Oh yes, sweetheart. Ikaw ang asawa ko, kaya wag mo kong itaboy sa iba. He brushed his knuckles on her cheek softly. I will make love to you sa paraang hindi mo iniisip na para kitang ni-rape. Nagsalubong ang mga kilay na tumingala siya. Hindi ko sinabi yon. Binitawan ni Michael ang mukha niya at nagsimulang magtanggal ng kasuotan sa pangigilalas ni Nika. Hindi mo kailangang isatinig. Nakita ko yun sa mga mata mo nang angkinin kita. Nang matapos kitang angkinin, naroon ang akusasyon, ang galit, that I felt like a bastard. Inihagis nito ang set ng polo shirt. What are you doing? Undressing, what else? Amused itong sagot. She summoned all strength and willpower to be able to turn him away. Gusto niyang itaboy ang asawa at tanggalin ang anumang binabalak nito. Subalit kahit salita'y walang lumabas sa bibig niya. Wide-eyed. Nakasunod ang mga mata niya sa bawat paghagis nito ng kasuotan sa kung saan-saan na lang, hanggang sa tuluyang matambad sa kanyang hubad nitong katawan. A gasp escaped her, that she covered her mouth with her hand. He stood there like someone lured over his servant, dark and lean. Parang nilililok ng sculptor ang kabuuan. And shyness deserted her, habang walang pakundangang hinahaplos sa mga mata niyang katawan ng asawa mula sa ulo pababa. Mabilis niyang inangat pabalik sa mukha nito ang tingin upang salubungin lamang ang kumikislap ng mga mata ni Michael. His lips twisted in amusement. Just by watching you and thinking of what is going to happen next makes me hard. She shivered. Nanunuyo ang lalamunan niya. May kung anong init na gumagapang sa katawan niya pababa sa tiyan niya.
Why are you doing this? She asked wearily. Why do you love to torture me? His eyes intent on her. Ikaw ang gumagawa niyan sa akin, Nika. Hindi mo ba alam yun? Pagkaway humakbang to patungo sa pinto ng banyo. 6 hours drive mula sa San Vicente hanggang Maynila. Puno ko ng alikabok. I'm tried, though not too tired of what I have in mind. Come and join me in the shower. Wala sa loob na umiling siya. Kakatapos ko lang maligo, Michael. She said stupidly. Sa pagkakataong yon ay napangiti si Michael. Such nifty, Nika. 4 years in western country at may boyfriend na magbalik. Hindi ko inisip na inosente ka pa rin. Lalo na nang planuhin yun ng mama ang pagpikot sa akin. Walang halong panunuya ang tinig ni Michael, subalit muling nadama ni Nika ang guilt. I'm setting you free, Michael. Hindi mo na kailangang isumbat sa akin yan. I'm sorry. Mamaya tayo mag-usap, Nika. Come and join me in the shower. Muling anyaya nito, puno ng sensualidad ang tinig. Nang hindi siya tumitinag ay muling nagsalita si Michael. Would you rather me beg, sweetheart? Hindi niya kayang ipaliwanag ang nadarama. Hindi niya naintindihan ang ginagawa nito. Nalilito siya, subalit naroroon ang di may tatangging pananabik sa asawa, and she'd take what she was being offered. If only for a couple of hours, then she would remember him this way, their last time together, in this arm. Hindi niya natatandaang humakbang siya palapit. Subalit ang sunod niyang namalayan ay nasa gitna na sila ng bathtub, sa ilalim ng shower, both naked. Umaagos ang tubig mula sa shower patungo sa kanilang mga katawan. And Michael was kissing her, widely na para bang wala ng bukas. Hindi ka panipaniwalang ang sariling katawan niya, may ganoong kapasidad na makadama na matinding kasiyahan. I love you, Nika. May kung ilang sandaling tinanggap niyang bigat ni Michael bago ito umalis sa pagkakadagan sa kanya. Tumayo ito at inabot ang kamay sa kanya upang alalayan siyang tumayo. Tinanggap niya yon, subalit hindi niya gustong salubungin ang titig nito. Umahon siya mula sa bathtub at inabot ang tuwalya at itinapi sa katawan at walang kibong lumabas. Kasalukuyan niyang itinatali ang sash ng bathrobe niya nang lumabas mula sa banyong asawa. Nakatapi na ito ng tuwalya at kumikislap ang mga matang sinundan ng tingin ang bawat gawin niya. She reached for a clean underwear at isinuot. Nanatiling nakamasid si Michael na gusto niyang sumigaw sa pagkailang sa tensyon. Nilingon niya ito. Gusto mo bang sumabay sa akin pagbaba sa hotel? No, I'd rather stay here all day. Sure, you can rest here. Sa embassy ako tutuloy, and I'll be out the whole day. Inabot niya ang jeans sa cabinet. Doon humakbang si Michael patungo sa kanya at kinuha mula sa kanya ang jeans at ibinalik sa pinagkunan niya. I'll stay here all day, alright? Pero kasama ka. We never had a proper honeymoon, had we? Hinapit siya nito. Katatapos lang na mainit na paginiig. Subalit na magdikit ang katawan niya sa katawan nito, muling bumangon ang pagnanasa. Michael, what are you talking about? Nalilitong tumingala siya sa nanunod yung mga mata ng asawa. May appointment ako sa travel agent ko. Huminga na malalim si Michael. Pinakawalan siya at lumakad patungo sa kama at inilatag ang katawan doon sa pahalang na paraan. Once long ago, there was this little girl that I cared about. She was full of mischief. Tinapunan siya nito ng tingin. Then came Anna, that little girl's exact opposite. Anna was a novelty mula sa haragan at tuyang kababata ko. Anna was shy, demure, and a crying baby, or so I thought. She aroused my protective instinct because the little girl I loved was naughty and brat. Nang muling sumulyap sa kanya si Michael ay naroon ng lungkot sa mga mata.
Hindi malaman ni Nika kung anong mararamdaman, pero nanatili siyang hindi nagsasalita. I feel like a hero. Tuwing na ipagtatanggol ko si Ana mula sa pangiinis mo at sa ibang mga kababatang lalaking gusto mambasto sa kanya. Pero gusto kong patayin si Josh nang hindi sinasadyang nasuntok ka. And was so jealous with him na makita ko siyang sambahan niyo at kausap ka. He smiled at the memory. Habang lumalaki tayo, inilalayo mong sarili sa akin, sa amin, at lalong napapalapit sa akin si Ana na lagi nalang nakasandig sa akin, na para bang kapag wala ko'y hindi niya alam ang gagawin niya. Well, you, my cheating heart, can take care of yourself that I didn't think you need me. You rejected every concern I had for you then. Nagseselos ako kay Ana. She said softly. I realize that now. Ani Michael na bahagyang tumango. Nagpatuloy ito. Nang sabihin sa akin ni Ana ang problema niya sa kanyang stepfather, lalo ko nakadaman na kailangan niya ng tulong at kalinga ko. Then you left. Nag-angat ng tingin si Nika at sinalubong ang titig ng asawa pero hindi kumibo. Believe it or not, sweetheart, nasaktan ako. May malaking bahagi ng pagkatao ko tila nawala na. Hindi kayang punan ni Ana o kahit ang sino mang babae. Hindi ko kayang tukuyin kung ano yun noon. And all these years too. Ilang beses kong inaanlis ang damdamin ko nang hagkan kita na magpaalam ka. Nag-angat ng ulo si Nika and met her husband's eyes. A certain heat ran through her body at the memory. I haven't forgotten that too. Michael smiled tenderly. Let's talk about that later. Patapusin mo ko tungkol sa amin ni Ana. Magkasintahan kami. But I never proposed marriage to her. Hindi rin siya bumabanggit ng tungkol doon. Paggaman nagtataka ako. That made me feel secured. And never once nagselos ako sa mga lalaki manliligaw niya na minsan inabutan ko sa boarding house. Strange, pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi siyang babaeng gusto kong pakasalan. That's using her. She accused lightly. Maybe. Pero pareho kaming komportable sa sitwasyon. And I had these feelings that she had been using me too. A security blanket perhaps. But when she announced to me 3 months ago that she was pregnant, I had no choice but offer marriage. She of course accepted my proposal. Sa parang tila niyayaya ko lang siyang kumain kami sa labas. She wasn't even excited about it. Namanhikan ang mga magulang ko sa mga magulang niya. And she was so cool. And during the initial preparations, ay baliwala sa kanya kung handa o hindi ang lahat. Huminga ito na malalim. You know the rest. Tumango si Nika. She came to visit me. Sinabi niyang pinatawad mo siya sa kasalanan niya at na mahal mo siya at nung gabing sinabi mong nasa Maynila ka. Itinawag sa'yo ni Vince na kasama ko si Ana. Dugtong nito. Hindi ko siya kasama, Nika. Kung paanong naroon siya nang iparado ko sa sakyan ko hindi ko alam. Kararating ko lang noon galing Maynila. Dalang buong papeles para sa subdivision na si Tito Rigo de la Serna ng isa sa may pinakamalaking share. Hindi mo itinanggi magkasama kayo ni Ana sa burger chain sa Trinidad. Ako sana ulit. Yes, yun ang ikalawa at huling pagkakataong pinagbigyan ko siyang magkita at mag-usap kami. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Michael. Come here, sweetheart. Lumapit siya. Naupo sa gitna ng kama at niyakap ang mga binti. Hope filled her heart. Kanina'y iniisip niyang pagsigaw ni Michael na mahal siya. Spur of the moment. She had doubts about it now. Maybe he loved her after all. But she was certain of one thing. Michael didn't love Ana. Marahang pinaglakbay ni Michael ang mga daliri sa binti ng asawa. Listen, sweetheart. Nang sumama si Ana sa ibang lalaki, ay laking pasasalamat ko. Lalo na nang sinabi niyang hindi akong ama ng dinadala niya. Tila may malaking tinik na naalis sa aking dibdib.
Subalit ang malaking dahilan kung bakit nagalit ako ay ang katotohanang maraming taon niya ako napaniwalang siyang nagrabyado, and I feel like a fool. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sinong third party involved? Hindi siya kumikibo at naghihintay ng sunod na sasabihin ng asawa. Ang stepfather niya. Oh no, she groaned. Bakit hindi niya? Tatapusin mo muna ako, sweetheart. Agap nito, nang matanggap kong sulat niya, kinausap ko si Aling Perla. Naghihisterya to sa pag-iyak. 16 pa lang daw si Ana ay lantaran na nitong inaakit ng stepfather. At na maging magkasintahan nga raw, kami natuwa sila mag-asawa. Sinabi ko bilang ina, dapat siguro nitong tingnan ang panig ni Ana na matagal na itong nagrereklamo ng pang-aabuso mula kay Mr. Peralta. Anong sabi ng mother niya? Bahaw na natawa na si Aling Perla. Kaya raw nila pilit pinadala sa Maynila si Ana dahil ayaw nito at kahit magastos sa bahagi nila'y upang malayo sa asawa. Subalit si Ana mismong tumatawag sa trabaho ni Mr. Peralta kahit sa bahay nila, sa mismong pandinig ng mother niya. Tinatakot ni Ana ang ina na idedemanda ng molestation at abuse ang stepfather kung hindi ito luluwas sa Maynila panapanahon. At isang teacher si Mr. Peralta. Marami ang maniniwala. Lalo nga't hindi naman ito tunay na anak si Ana. Oh God. Yes, he said in irony. Isiping ipinagtatanggol ko siya mula sa iyo mula pa noong mga kabataan pa tayo. At sa ibang mga kabataang lalaking anim namamantala sa kanya. Nabulag ako sa sarili ko sa kunway pagiging helpless niya. His face screamed. She was convincing sa pagiging weak, submissive at helpless. Depensa niya para sa asawa. He smiled bitterly. But you were never convinced, sweetheart. Siguro dahil babae ako at nagseselos akong nabaling ang atensyon mo sa kanya, kaya lagi ko siyang iniinis. Or maybe I saw through her. May mga pagkakataong kumakawalang totoong siya kapag kami lang ang magkausap. Naalala niya maraming pagkakataong naaninag niya ang pagkasuklam sa mga mata ni Ana para sa kanya. She sighed. Pero bakit siya nagbalik sa'yo? You probably didn't notice, pero wala nang mother ni Ana sa subdivision. 2 weeks after our wedding, umalis ang ina niya kasama si Mr. Peralta at ang 2 anak at iniwan si Ana. Sinabi niyang nagbakasyon ang mga magulang niya. Walang nakakaalam kung saan nagtungo mag-anak. Nag-resign na sa pagtuturong stepfather niya at ang bahay nila sa tapat namin ay naipagbili na ng mag-asawa ang rights lingid kay Ana. Nilansi siya ng stepfather niya na kunway pakikisamahan kaya siya tumalikod sa aming nakatatandang kasal. Pabuntong hiningang umiling si Michael. And to tell you frankly, that supposed wedding was meant to make her stepfather jealous. Nakadama ng panlulumo si Nika para sa kababata. And when it didn't work out, bumaling uli siya sa'yo. She concluded. Kawawa naman siya, Michael. Paano na siya? Nagdadalang tao siya. Hindi ba nakukonsensyang stepfather niya na iwan siya sa ganong kalagayan? Muling huminga na malalim si Michael. I'll tell you a secret. Ako ang bumili ng rights ng bahay nila. Hindi yun alam kahit ng mama at papa. Yun ang inaasikaso ko pagkatapos nating makasal. Dahil gusto ko sanang isorpresa sa iyo yun. She gasped softly. Her heart was flowing with love and happiness. Pinigil niya ang sariling yakapin ng asawa. Marami pa siyang gustong malinawan. Yes, at nakausap ko si Mr. Peralta during the transactions. He swore to me that he never touched her, never allowed himself to be alone with her. Pinaniwala lang nitong may pagtingin din to kay Ana upang ilayong sarili at pamilya sa anumang maaaring gawin ni Ana sa propesyon niya. Gumuhit ang alinlangan sa mukha ni Nika. Sa palagay mo, nagsasabi siya ng totoo? I believe him, sweetheart. Positibong sagot ni Michael.
Kasino nang ipagpalit ang matanda niyang asawa sa isang batang-bata at matandang tulad ni Anna? People do that all the time, but he was never tempted. Mahal nito ang pamilya. Sa nakalipas na 2 taon, ilang beses nitong kinubinsing ina ni Anna na lumayo sila at bahala na si Anna sa sarili niya. When things got worse, he was finally able to convince his wife to leave to an undisclosed place and start a new life. Pero sino ang ama ng pinagbubuntis ni Anna? Matagal bago sumagot si Michael. Pagkaway matabang nang umiti kasabay sa pag-iling at tumingala sa kanya. You both thought of the same trick to fool a man, Nika? Wika nito. Paggaman sa bahagi ni Anna, it was meant to fool her stepfather and mother. What do you mean? She had never been pregnant. Matabang nito ang pahayag. Then reach for this wife hand na makita ang paglatay ng guilt at sakit sa mukha nito. Ipinangangako kung yan ang huling bagay na maririnig mong tila kita ikukumpara sa kanya. Hindi yun ang intention ko, Nika. You were never like her in any way. Pero bakit pinalalabas niyang nagdadalang tao siya? Upang paniwalain ng ina na ang stepfather niyang ama ng dinadala niya. As I have said, our supposed wedding was meant to make her stepfather jealous. And when it didn't work out, tumalikod siya sa natatakdang kasal namin na ang dahilan ay hindi niya gustong dayain ako. Kung ano-anong pananakot na ginawa niya sa mga magulang niya. Napilitan si Mr. Peralta na lumuwas sa Maynila at kunway iniwan na nito si Aling Perla. They dated, sa movie, sa park, but never sa lugar kung saan sila lang dalawa. Paano mo nalamang hindi nagdadalang tao si Anna? Nagtatakang tanong niya. Nakausap ko ang doktor na tumitingin sa kanya sa ospital sa Trinidad. Nagulat ba nga to nang tanungan ko kung hindi naman napapaanong bata? She is sick, Nika. She needs a psychiatrist. Sinisisit kinasusuklaman niyang sariling ina sa hindi niya pagkakaroon ng tunay na ama. At kinainggitan niyang sariling mga kapatid sa pagkakaroon ng mabuting ama. That's why she was so obsessed with her stepfather. Yes, sang-ayon ni Nika. She was also obsessed with you. Dahil nakikita niyang mula pa noon ay akong kaagaw niya sa atensyon mo. Naalisa niya. Pagkaway ibinalik ang tingin sa asawa. Where have you been the past few days? Ni hindi ka nakikipagkita sa akin. Huminga na malalim si Michael. Itinaas ang makapal na buhok sa kaliwang bahagi ng ulo. See this? Yumuko si Nika. Sinipat ng ipinakita ng asawa. 2 pulgadang sariwang pilat ang naroroon. Anong nangyari? Nang tanggalan ni Anna ng preno ang kotse ko, nabangga ko sa isang puno. Tumamang ulo ko sa windshield na nabasag. It could have been worse kung mabilis ang pagpapatakbo ko. But your mother said, tinawagan kita sa sandali ring yun upang ipaalam ang nangyari at upang tumawag niya sa klolo. Si Yaya Maming ang nakausap ko at sinabing sinundo ka ni Anna. Inabot nito ang kamay niya at dinala sa tapat ng puso. Lord sweetheart, you can't know the fear I felt at that time. And I was so helpless. I was pleading furiously. Tinawagan ko mga magulang ko at sinabing iligtas ka. Pero hindi ko sinabing nangyari sa akin upang huwag sila magpanik at mataranta at mahating atensyon. I was about to call Yaya Maming back upang tumawag sa hospital sa police station para matulungan ako na madaanan ako ng isang bumabiyahe. Oh Michael, napahikbi siya. Bakit hindi sinabi ng mama sa akin? I asked her not to. Hindi kita gusto mag-alala pagkatapos na nangyari sa'yo. Lalo na nang sabihin ng mama ang sugat mo sa balikat. I could have killed Anna, you know. He gritted his teeth at hinawi ang roba sa balikat niya at dinama ang pilat niyang sariwa pa rin. I suffered slight confusion sa 5 araw ko sa ospital. Gustuhin ko maglumabas agad hindi maaari. I was examined.
Truly para matiyak na walang internal brain damage. At nang lumabas ako, nakaalis ka na patungong Maynila. I couldn't follow you right away because of what happened to Ana. I feel it was my responsibility to find her parents. I hired people to trace them. Actually, hindi naman sila nagpakalayo-layo. Nasa Lipa lang sila lumipat. Sila na ngayon ang nag-aasikaso kay Ana. Hindi malaman ni Nika ang gagawin. Pinipigil ang sariling umiyak at yakapin ng asawa. On top of all that, my heart, my cheating heart was about to abandon me. Michael, tuluyan na siyang napahigbi. Kinabig ni Michael ang asawa sa dibdib nito. I love you, sweetheart. Noon pa marahil mga bata pa tayo, I just didn't recognize the feeling. You didn't want to marry me. Hindi niyo ako mapipilit kung hindi kita gustong pakasalan, kahit ng mga magulang ko o kahit ang daddy mo. He grinned. Nagalit ako dahil sa paraang ginawa niyo ng mama. I never expected it from you. That prompted my plan to woo you. Oh? Hindi makapaniwalang nag-angat siya ng mga kilay. Yup. And naturally, I was angry. But I know eventually, mawawala rin ang galit ko. Besides, I wasn't so sure if you really love me. Maybe, I was just a possession na nabawi mo kay Ana. O baka napilitan ka dahil pangunguminsin ng mama. So I gave you the cold treatment. But in the process, sarili kong pinarurusahan ko dahil nariyan lang sa tabing asawa ko na hindi ko man lang mayakap. So, I waited for the right time without swallowing my pride. Na pinagtagal ng kaabalahan ko sa akin trabaho dahil sa pag-aasikaso sa pagbibili ng right sa bahay sa tapat. Pero dumating ang pagkakataong hinihintay ko nang pasukin mo ako sa silid ko at tuksohin. Tuksohin? Kunway pagigilalas niya. He smiled and kissed the top of her head. Don't lie, sweetheart. That's habit forming. He teased. You've been lying through the skin of your teeth. Tulad ng kunway nagdadalang tao ka. Although inamin na ng mama na siyang may kagagawa niyon, na hindi mo gustong ipagsinungaling yun sa akin. He raised her chin and looked into her eyes. Kahit marahil aling kultura sa buong mundo, Nika, a virgin wife is a boost of human pride. And do please, I was a little angry and shocked. Not because you made me believe you were pregnant. That moment, the lie didn't matter anymore. Ang dahilan kaya nagalit ako, dahil hindi ko napigilang hindi ka masaktan. She smiled demurely. You made up for it. Then threw her arms across her husband's chest. I made all those lies only because I love you so much, Michael. And I was so desperate to make you mine. Itinaas ni Michael ang mukha niya and whispered, I'm yours, my cheating heart. And I'll be yours hanggang sa matuyo ang dagat sa San Vicente. In other words, until I die. Bala kong ipatibag ang lumang bahay ng mga Peralta at patayuan yun ng bago para sa atin. Is it alright with you? O gusto mong maghanap lang tayo ng iba? That place is fine, Michael. Mas malapit sa mga magulang natin. At kung sakali ngang... She paused, then added shyly, may magdalang tao ako. Hindi ako mahihirapan dahil nandyan lang sila. He pulled her gently, angled his head, and claimed her lips. Bago tayo lumabas sa hotel na to, titiyakin ko magdadalang tao ka nga. He murmured in her mouth. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Michael at Nika. Sana po ay may napulot kayong aral sa ibinahagi kong kwento sa inyo. Patuloy niyo pong subaybayan at suportahan ang mga susunod ko pang ibabahaging kwento sa inyo. Maraming salamat po.